Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ dahil He paved the way for us to be saved dahil sa kanyang blood na dumanak sa Calvary. So, sa Old Testament, no, hindi tayo kasama, tayong mga Gentiles, mga non-Jewish, ibig sabihin ng Gentiles, hindi tayo kasama sa mga masisave or sa mga chosen people. Pero dahil kay Jesus Christ, kasama na tayo na kaya nga tayo ay mga adopted sons and daughters of our Almighty Father. Pero siya naman talaga ang nag-create sa atin, simula't simula pa. Kaya lang sinabing adopted kasi nga ang unang pinili ay yung lineage ni Abraham. So yung lineage ni Abraham, yun muna, no? Yun muna ang ginawang example. Tapos nung dumating na si Jesus Christ, lahat na ng tao pwede nang masave basta magtiwala kay Jesus Christ na siya ang Redeemer and Savior, na siya ang anak ni Almighty Father. At dahil sa kanya na hindi siya nagkasala kahit minsan nung nandito siya sa lupa, siya yung best example na dapat nating sundan. Kaya nga yung siya ang the way, the truth, and the life. Dahil hindi siya nagkasala, siya yung daan na susundan natin. Wala na tayong ibang daan na susundan. Si Jesus Christ lang. So, yung mga apostles, nagkasala yun, no? Si Mary, na nung una hindi siya nagtiwala kay Jesus, so nagkasala rin siya kasi sabi ni Jesus, sino ang aking ina at mga kapatid? Ang kanyang ina at mga kapatid ay yung nagtitiwala sa kanya. Kasi nga, nung time, nung binabasa natin yung Matthew, Mark, Luke, John, hindi naniwala sa kanya ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid. No, nakalagay sa Bible, nabasa ba natin? Kung nagbabasa tayo ng Bible, alam natin yon. Pero nandito sa prophecy, sa Old Testament, na lahat ng tao ay masisave na. Magkakaroon na tayo ng pagkakataon. Nasa Old Testament pa lang. Nasa prophecy. No? Isang example, dito sa Obadiah chapter 1 verse 16. The day of the Lord is near for all nations. So hindi lang Jewish nations. All nations. As you have done, it will be done to you, and your deeds will return upon your own head. So, dito naman sa Zephaniah, Isaiah muna, no? In the last days, the mountain of the Lord's temple will be established as the highest of the mountains. It will be exalted above the hills, and all nations will stream to it. Isaiah chapter 2, verse 2. So, nasa prophecy na yun sa Old Testament pa lang. Sa Zephaniah chapter 1 verse 14, the great day of the Lord is near and coming quickly. The cry of the day of the Lord is bitter. The mighty warrior shouts his battle cry. That day will be a day of wrath, a day of distress and anguish, a day of trouble and ruin, a day of darkness and gloom, a day of clouds and blackness, a day of trumpet and battle cry against the fortified cities and against the corner towers. I will bring such distress on all people that they will grope about like those who are blind. Because they have sinned against the Lord, their blood will be poured out like dust, and their entrails like dung. Neither their silver nor their gold will be able to save them on the day of the Lord's wrath. In the fire of his jealousy, the whole earth will be consumed.
For he will make a sudden end of all who live on the earth. Zephaniah chapter 1 verse 14 up to 18. So nandito pa lang sa Old Testament, no, yung mga mangyayari na nasa Book of Revelation. So Zephaniah to. Dito naman sa Nahum chapter 1 verse 6. Who can stand before his indignation, and who can endure the fierceness of his anger? His fury is poured out like fire, and the rocks are thrown down by him. The Lord is good, a stronghold in a day of trouble, and he knows those who trust in him. But with an overflowing flood, he will make an utter end of its place, and darkness will pursue his enemies. Nahum chapter 1, verse 6 up to 8 to. So dito naman sa Haggai chapter 2 verse 21. Binabasa ko lang ito galing sa Old Testament para malaman ninyo na yung Book of Revelation na nagko-corroborate na nasa Old Testament yung mga mangyayari, na yung galit ni Almighty Father matagal na dahil sa mga kasalanan natin, matagal na siya nagtitiis dahil hindi natin siya ina-acknowledge. Haggai chapter 2 verse 21. Speak to Zerubbabel, governor of Judah, saying, I will shake heaven and earth. I will overthrow the throne of kingdoms. I will destroy the strength of the Gentile kingdoms. I will overthrow the chariots, and those who ride in them, the horses and their riders, shall come down, every one by the sword of his brother. In that day, says the Lord of hosts, I will take you, Zerubbabel, my servant, the son of Shealtiel, says the Lord, and will make you like a signet ring, for I have chosen you, says the Lord of hosts. Yung Zerubbabel, no, yung word, yung name na Zerubbabel, yung meaning nun ay sown, the one sown of Babylon, ipinanganak sa Babylon. So, ang world natin ngayon is inihahalin tulad sa Babylon, tayo ipinanganak sa Babylon. Kaya itong Zerubbabel, tayo to, no, ng mga followers of Christ, na kahit na ipinanganak tayo dito sa mundo, isa-save tayo ni Almighty Father. Na iintindihan nyo? Kaya nasa Old Testament pa lang, yung galit ni Almighty Father, pinapaalam na niya sa mga tao, ang dami na niyang warning. Marami ng warning sa atin si Almighty Father, sa mga ninuno na may ninuno natin. Pero magtataka kayo, bakit hindi pa dumarating kung matagal na? Sa Old Testament, hindi pa dumarating si Jesus Christ, so binibigyan na ng warning. Nung dumating na si Jesus Christ, anong ginawa nila kay Jesus Christ? Pinatay si Jesus Christ ng mga tao dahil sa kasalanan, at ngayon ay babalik ulit si Jesus Christ, ang kanyang second coming at ang kanyang pagbalik dito sa mundo. Siya ay ang magja-judge na sa buong mundo. Kung follower tayo ni Jesus Christ, kung titiwala tayo sa kanya, hindi tayo matatakot. Babasahin natin ang salita niya. Kahit Book of Revelation, may mga taong takot sa Book of Revelation. Huwag kayong matatakot, dahil kung totoong follower ka ni Christ, hindi ka matatakot. Dahil alam natin na kung follower tayo ni Christ, ililigtas niya tayo. Dadali niya tayo sa lugar na the best for us. This world is not our place. As followers of Christ, hindi tayo taga dito sa mundo na to.
We are not of this world. Ang place natin sa tabi ng tatay natin, ng creator natin, sa tabi ng savior natin, si Jesus Christ. Kasama ang mga heavenly beings, ang mga saints. Natapos na natin to, yung Revelation chapter 15 and 16. So, yung Revelation chapter 15, ito yung nakita ni John, no? Na kumakanta yung mga servants of the Almighty Father. Kumakanta sila. At yung 7 angels, hawak-hawak nila yung the bowl of the wrath of God. Ang nagbigay ng bowls ng wrath of God sa 7 angels ay yung isa sa mga 4 living creatures. So, ang kinakanta ng mga saints or ng mga servants of God sa heaven ay galing sa Psalm, Amos, Jeremiah, and Deuteronomy. Ito ang narinig ni John the Evangelist or John the Apostle or John the Beloved. Tapos dito naman sa Revelation chapter 16, dito binabanggit yung mga kaparusahan na makukuha ng mga tao na meron silang mark of the beast. Yung una ay magkakaroon sila ng sugat sa katawan. Effect yun, no? Ng kanilang mark na inilagay sa katawan nila. Mahirap gumaling. Tapos, syempre, syempre, merong mga followers of Christ na wala ring mark dito na buhay pa, no? So, ma-experience din nila itong kahit hindi sila magkaroon ng sugat sa katawan, kasi magkakaroon lang ng sugat sa katawan, yung may mga mark of the beast. Pero ma-experience na mga followers of Christ din itong taggutom, okay? Na magkakaroon ng red tide sa dagat, tapos yung water mahirapang inumin, yung drinking water. At maraming mamamatay na mga sea creatures, mga fishes. Tapos yung mga animals din, syempre, kailangan ng tubig. Mamamatay din sila. Tapos magkakaroon ng mainit na panahon. Sobrang init na panahon. So, may mga tao rin dito na malalagas. Mawawalan ng buhay. At dito nagkakaroon din yung fifth bowl, no? Yung kadiliman, bleak, ang wala ng pag-asa yung mga tao, tapos yung nararamdaman pa nila yung pain na nararamdaman nila sa katawan nila dahil sa effect ng mark. Tapos nag-dried up yung Euphrates River. Verse 12. So, na yung ibig sabihin ng dried up na yung Euphrates River, yung mga resources na ubus na, nagkakaubusan na ng mga resources. Meaning ng resources, mga pagkain. No? Kasi nga, yun yung effect ng yung mainit na panahon. Walang tubig na mainumin. At saka yung mga hayop wala ring makain. At saka yung mga isda na nasa dagat ay nangamatay.
Kaya ang dragon, ang beast at ang false prophet ay may gagawin silang bagay na hindi maganda. Magde-decide sila para ma-consolidate yung kanilang mga resources. They have to let go of other groups of people na hindi makaka-benefit sila, no? Alam naman, naintindihan ba ninyo yon? Yung mga mabe-benefit lang ay yung may mga mayayaman, yung may kaya. Pero yung mga mahihirap, kahit may mark of the beast sila, kung mas konti ang kanilang makukuha na mga resources kumpara sa mga mayayaman na may mark of the beast. Hindi natin malalaman to, no? Hindi magiging aware ang mga tao na yun na pala yun. Kaya ang sign, sinasabi ko na sa inyo, yung sign ay pag may nakita kayong dalawang tao na kinaiinisan ng buong mundo at nag-share ng word of God, nagpapatotoo, nag-witness, kinaayawan ng tao, sign na yon. At saka pag pinopromote yung digital wallet. So nag-umpisa na ngayon yung pagpapromote ng digital wallet, pero dati yung time na puro yung money ay nasa digital na. Hindi na physical money na papel or barya na bilog. Lahat ay nakalagay na sa card or sa katawan ng tao or sa online banking. Ngayon tumatanggap pa ng money, ng papel na pera. Tapos yung seventh bowl of the wrath of God ay yung magkakaroon ng lindol at volcanic eruption. Maraming mamamatay na mga tao. So may mga mamamatay kahit may mark of the beast sila, mamamatay sila. Kahit na Christian or followers of Christ na walang mark of the beast, mamamatay din sila. Ang pagkakaiba nga lang, yung may mark of the beast, hindi na sila makakapunta ng heaven. Pero yung walang mark of the beast, kukunin ni Almighty Father yun. Alagaan ni Almighty Father. Siya ka ni Jesus. At yung lugar na binabanggit dito na Armageddon or Hill of Megiddo, ay hindi ito yung lugar na nasa Hill of Megiddo, no? Na nasa may Hill of Megiddo, nasa Turkey ba 'yon? Hindi 'yun Kasi kahit saang lugar doon nagtitipon-tipon ang mga tao para mag-away, no? Saan ba ang lugar na kung saan nagtitipon-tipon ang mga tao na mag-away? Kahit saang lugar, no? So yung Megiddo nasa northern Israel daw. Dito, no? Binahininat ko kung saan yung Megiddo. Northern Israel. Dahil doon nung time na yun, doon nagtipon ang mga tao para mag-away. Magkaroon ng war. Ngayon, hindi na kailangan pa magpunta ng northern Israel or Megiddo para mag-away. Dahil kahit saang lupalop ng mundo may away na. So ang buong mundo ay Armageddon. Lumabas ka lang sa kalye, may makaaway ka na tao or group. O, Armageddon na yun. Away na yun, no? Kasi yung itinuro sa amin nung bata pa ako, matagal na yun. Doon daw pupunta pa sa Megiddo para mag-away-away. Hindi na kailangan mapunta ron sa Megiddo eh. Kahit saang lugar ng makikita natin sa internet, kahit saang lugar may away Kaya hindi yun kahit saang lugar ang Armageddon or Megiddo. Hindi lang sa northern Israel.
So dito tayo sa Revelation chapter 17. Then one of the 7 angels who had the 7 bowls came and talked with me, saying to me, "Come, I will show you the judgment of the great harlot who sits on many waters." Sabi ng isang angel na nag-pour ng bowl of the wrath of God. Diba 7 sila? Yung isa nagsalita doon. Halika, ipapakita ko sa'yo yung great harlot who sits on many waters. Yung great harlot na to, siya yung babae sa Revelation chapter 12 na yung ipinanganak, siya yung babae na clothed with the sun, with garlands of stars on her head and the moon on her feet. Siya yon, no? Na yung time na yon malinis pa siya. Hanapin ko ha. Nung time na yun malinis pa siya. Hindi pa siya kasing dumi na ngayong madumi na. Sa Revelation chapter 12. Chapter 17. And the dragon was enraged with the woman, and he went to make war with the rest of her offspring, who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. So yung woman na to ay ang mundo. Dahil dito pinanganak si Jesus Christ sa mundo. At itong mundo na to ay nasisinaga ng araw, kaya clothed with the sun, moon under her feet, garland of 12 stars, kasi nga sa earth, sa itaas ng earth may stars. Kaya ito yung mundo. At dito sa mundo ay pinanganak si Jesus Christ. So, itong demonyo, yung dragon, nakikipag-away siya sa anak ng babae. Sino ba yung anak ng babae? Ang anak ng babae ay ang mga tao. Galit si Satan sa mga tao. Niloloko lang niya ang ibang mga tao, no? Para makuha niya ang loob ng mga tao. Kaya itong great harlot who sits on many waters, tao to. No? With whom the kings of the earth committed fornication, and the inhabitants of the earth were made drunk with the wine of her fornication. So, nung una, malinis siya, maganda siya. Tapos, ang pagbalik niya, naging scarlet woman na siya. Corrupted na siya. Ngayon, tinignan ko rito sa Greek translation, pero English. Come, I will show you the punishment of the prostitute. Nung tinignan ko yung Greek word ng prostitute ay pornes. Tapos hinanap ko ngayon yung pornes. Mag-open ko ng hinanap ko yung pornes, meaning of pornes. Bigla naglabasan, ano pala to? Yung root word na pornes, ano pala yun? Yung prostitute pala galing sa word na porn. Hindi ko alam. Naglabasan, ang dami. Kulat ako. Sabi pala ng prostitute ay porn. Na yung California, may word din na porn doon, ha? Kaso letter F. Pero yun din yun. So, harlot, ibig sabihin nun, na ibinenta ng dignidad ng mga tao para sa konting gain. Ibinenta yung
dignidad, yung values, yung moral natin, binenta natin. Yung pagkatao natin, para lang sa kakarampot na pera, fame, validation ng tao. Kaya, tinatawag na prostitute or harlot. Ang kapalit, no? Naintindihan niya ba? Kasi, yung prostitute, kaya tinawag na prostitute kasi may kapalit yun na pera. No? Pag makakuha ka ng service. Ngayon, ang tao, kahit hindi mo ibenta yung katawan mo physically, ang binibenta mo naman yung dignidad mo, yung morality mo, yung integrity mo, yung values mo, ibinenta mo. Sabihin mo, hindi ko naman ginagawa yan. Sige, hindi mo ginagawa. Halimbawa, sa business, para lang makalusot ka sa business, may magsisinungaling ka. Para makuha mo yung gusto mong makuha. O kunyari, sa isang picture lang, magpapapicture ka, no, na nagpapapicture ka ng kita yung katawan mo. O hindi naman ako nagbebenta na to ng katawan, na pinapakita ko na yung katawan ko. Gusto lang ko lang mag-post ng ganyan ng suot ko, masama ba yun? Ipinapakita mo yung katawan mo kasi gusto mo ng validation ng tao. O, sumasayaw lang naman ako wala nang masama sa sayaw ko Binapagpag mo yung puwet mo sa internet. Gusto mo ng validation ng mga tao na hangaan ka, na lapitan ka, para ma-validate kayo ng feeling mo, na maganda ka, na na tumaas ngayon yung confidence level mo. O kaya naman, pinapakita ko lang naman yung mga bagay na nabili ko Pinapakita mo yung bagay na nabili mo para ma-validate ka ng mga tao na kaya mong bilhin ang mga bagay na gusto mo. O halimbawa sa chismis naman, hindi ko naman binebenta yung sarili ko, nagchichismis lang naman ako, sinasabi ko lang naman ito. Gusto mo na maging sikat ka sa mga tao, mapagtakban mo yung kamalian, mapagtakban mo yung kasalanan mo, kaya naninira ka ng tao. So yun ang kapalit, mapagtakban mo yung kabuktutan na nagawa mo, kaya ka naninira ng tao. Kaya harlot. Ayoko sanang sabihin ayoko sabihin, pero kailangan ko sabihin. Kasi ang kasalanan ng tao, pride of lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. So doon nahati sa tatlo yung kasalanan ng tao. Dahil ang kasalanan ng tao, madami, no? Evil thoughts, theft, murder, adultery, fornication, homosexuality, men who have sex with men, thief, greediness, covetousness, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness, impurity, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissension. So lahat ng mga kasalanan, lovers of money, lahat ng mga kasalanan na to nahati sa tatlo. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Doon natin ibinenta yung pagkatao natin. Kinalimutan natin si Almighty Father. Kinalimutan natin gumawa ng tama. Kinalimutan natin yung
Yung turo sa atin ng tatay natin. May mga magdadahilan dyan kasi broken ako. I'm a broken person. Lahat tayo broken person. Si Jesus Christ, mas lalo na. Uod na nga ang tingin niya sa sarili niya, di ba? Kaya wala tayong may dadahilan. Hindi, broken person kasi ako ay nasira ako, sinira ako ng mga tao. Sinira ako ng pamilya ko. Sinira ako ng society. Sinira ako ng mga kaibigan ko, trinidor. Wala kang may dadahilan, wala tayong may dadahilan. Dahil si Jesus Christ, lahat, pinagdaanan niya yon. Hindi ako pinaniwalaan ng mga kamag-anak ko. Huwag kang mag-alala, si Jesus Christ, nanay niya, tsaka mga kapatid niya, hindi siya pinaniwalaan. Kaya wala tayong may dadahilan. Wala tayong lusot. Si Jesus Christ, Diyos siya, pero hindi siya gumante. Pagmamahal pa rin ang ipinakita niya. So tayo, tinuturuan tayo ni Jesus Christ. Na kahit ginawan siya ng masama ng mga tao, pagmamahal pa rin na ipapakita natin. At napagdagumpayan ni Jesus Christ ang mundo na to, kaya kay Jesus Christ tayo tatawag, at kaya si Jesus Christ ang judge natin sa end of times. Kasi, napagtagumpayan niya ang mundo na to na hindi siya nagkasala. Balikan natin, verse 2. With whom the kings of the earth committed fornication, and the inhabitants of the earth were made drunk with the wine of her fornication. Yung mga tao dito sa mundo ay nalunod or nalasing sa alak na ibinibigay ng mundo na to. Nalasing tayo sa ginto, sa malalaking bahay, sa magagandang kotse. Nalasing tayo. Na-addict tayo. Gustong gusto natin lahat makuha. Mga alahas. Maraming pera. Maraming bahay. Kahit may bahay ka na, bili ka pa ng bili ng bahay. Hindi ka masatisfy. Dami ka ng kotse, bili ka pa rin ng bili ng kotse. May asawa ka na, kuha ka pa ng kuha ng asawa, dinadagdagan pa, dinadagdagan. Hindi ka masatisfy. Dahil ang namamayani ay si Satanas. Nakakalimutan si Almighty Father. Dahil nalasing tayo ng mundo na to. So he carried me away in a spirit into the wilderness, and I saw a woman sitting on a scarlet beast, which was full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. The woman was arrayed in purple and scarlet, adorned with gold and precious stones and pearls, having in her hand a golden cup full of abominations and the filthiness of her fornication. May hawak-hawak na cup. Yung cup na hawak-hawak niya, puro kadumihan. Nababalutan siya, damit niya, ng purple and scarlet. Hindi white. Kundi purple and scarlet. At marami rin siyang alahas, gold, precious stones, and pearls. And on her forehead a name was written, Mystery,
Babylon the Great, the mother of harlots and of the abominations of the earth. Nakalagay sa kanyang forehead. Kung alam niyo yung history ng Babylon, ano, kinalimutan din nila si Almighty Father doon, sa Babylon. Natapos na yung Noah's Ark eh. Tapos, nagkaroon na ng anak, si Seth, si Japheth, at saka sino pa isa? Si Cush ba yun? Yung tatlong anak ni Noah. So, yung tatlong anak ni Noah, nagkaroon na ng anak ng anak. So, nagkaroon ng Babylon. Kasi dumami na ng dumami ulit ang mga tao. Nagkaroon na naman ng kasalanan. I saw the woman drunk with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus. Yung babae, lasing siya sa dugo ng mga followers of Christ and of the Almighty Father. At sa dugo ng mga namatay sa pangalan ni Jesus Christ. Ibig sabihin, gustong-gusto niyang patayin. Gigil na gigil siya. O kinaayawan niya ang mga followers of Christ. Followers of Jesus. And when I saw her, I marveled with great amazement. Sabi ni John. Lasing na lasing ang babae sa dugo ng mga faithful followers of Jesus and the Almighty Father. Marami siyang pinapatay ng mga faithful followers of Christ. Kinainisan, pinersecute. Verse 7, but the angel said to me, why did you marvel? I will tell you the mystery of the woman and of the beast that carries her, which has the 7 heads and the 10 horns. So, in-explain ng angel kay John, the beast that you saw was, and is not, and will ascend out of the bottomless pit and go to perdition. Yung beast, nakita mo, at hindi naman, ay akyat galing sa bottomless pit at pupunta sa destruction or madidestroy siya. And those who dwell on earth will marvel, whose names are not written in the book of life from the foundation of the world, when they see the beast that was and is not and yet is. So yung mga tao na hindi nakasulat yung kanilang name sa book of life, ma-amaze sila sa beast. Susundan nila yung beast. Sasambahin nila yung beast. Hahangaan nila yung beast. Kasi hindi nakasulat yung name nila sa book of life. Wala silang faith kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Here is the mind which has wisdom. The 7 heads are 7 mountains on which this woman sits. So, saan ba nakaupo yung babae? 7 heads are 7 mountains. Ano bang 7 mountains? Yung 7 continents. Doon nakaupo ang babae. Doon naghahari ang babae. Yun ang kanyang pwesto. Yung 7 heads na 7 mountains. Alam naman natin na ang continent, mountain yan. Kasi sa ilalim yung dagat, di ba? Kung nasa dagat ka, nasa ilalim ka ng dagat, may makikita kang ganun, mountain. Pag-akyat mo, makikita mo continent yun. There are also 7 kings. 5 have fallen, 1 is, and the other has not yet come. And when he comes, he will but continue a short time. The beast that was and is not is himself also the 8th,
and is of the 7 is going to perdition. So yung 7 na kings, 5 doon ay masisira or mahuhulog or madidestroy. Pero yung may 2 matitira, at yung 2 matitira na yon may darating pang isang may darating pang isang king. Yung isang king, manggagaling siya doon sa 7 kings. Kaya magiging 8, okay? Kasi 7 kings yon, masisira yung 5, pero yung may darating ulit na isa pang king, magiging pang 8 king siya, nakasama siya doon sa 7 kings. Sila ay madidestroy din. The 10 horns which you saw are 10 kings who have received no kingdom as yet, but they receive authority for 1 hour as kings with the beast. So yung 10 horns, 10 kings din yon. Pero wala silang kingdom. Yung 7 kings na nauna, may kingdom sila. Itong 10 horns na to, 10 kings sila pero wala silang kingdom. Pero may authority sila to practice kung ano ang inuutos ng beast. These are of one mind and they will give their power and authority to the beast. So itong 10 horns na to or 10 kings, isa lang ang utak nila. At yun ay ang ibibigay nila ang kanilang authority or power sa beast. This will make war with the Lamb, and the Lamb will overcome them. Makikipag-away sila kay Jesus. At matatalo sila ng Jesus. For He is Lord of Lords and King of Kings, and those who are with Him are called, chosen, and faithful. Chosen and faithful. Followers of Christ. Matatalo ni Jesus ang beast. Makikipag-away sila sa Lamb, itong beast na to. Sila ay kinokontrol ng dragon. Demonic possession. And then he said to me, the waters which you saw where the harlot sits are peoples, multitudes, nations, and tongues. So yung harlot, no? Nakaupo siya sa tao, sa sangkatauhan, sa iba-ibang country, nation, at sa iba-ibang may mga salita or tongues or iba-ibang language. Naintindihan ninyo? Una binanggit, the woman sits. The woman sits, the 7 heads are 7 mountains on which the woman sits, sa verse 9. Dito naman sa verse 15, then he said to me, the waters which you saw where the harlot sits are peoples, multitudes, nations, and tongues. Kaya, yung 7 mountains ay 7 continents, kasi sa 7 continents na yon, iba-iba ang country na nasa 7 continents. Iba-iba ang tongues or iba-iba ang language. Iba-ibang klaseng tribo, iba-ibang klaseng tao. And the 10 horns which you saw on the beast, these will hate the harlot. Yung 10 horns, 10 kings siya. Galit siya sa harlot. Ang totoo, galit siya sa harlot. Yung 10 kings, yung 10 horns. Tatraydorin niya ang harlot. So, sino yung harlot? Yung peoples, multitudes, nations, and tongues. Tatraydorin ng 10 beasts. Or 10 horns. Kasi magkakakonsyaba sila eh. Dahil kaya nga sila 10 kings, 10 horns. Sila ang nagro-rule sa mga tao. Sinasamba sila ng tao, sinusunod sila ng tao. Pero,
bebetray sila ng 10 horns. Dahil hindi naman talaga concerned ang 10 horns or 10 kings at ang beast sa mga tao or sa harlot. Kasi gusto lang niyang gamitin ang harlot to acquire wealth, to plunder the people. Kaya nga, and the 10 horns which you saw on the beast, these will hate the harlot, make her desolate and naked, eat her flesh, and burn her with fire. Isa-sacrifice ng 10 horns. Yung mga tao. Isa-sacrifice ng mga kings or leaders or group of people or powerful organization, ang mga tao. Para sila ang maabswelto. Ginagamit lang nila ang tao o ang harlot. Ang harlot naman akala nila gustong-gusto sila ng beast, na poprotektahan sila ng beast. Maraming mga plano sa atin ng beast nakalagay diyan, mga agenda nakalagay, ang daming plano para gumanda ang mundo. Hindi alam ng harlot na ginagamit lang siya. For God has put it into their hearts to fulfill His purpose, to be of one mind, and to give their kingdom to the beast, until the words of God are fulfilled. And the woman whom you saw is that great city, which reigns over the kings of the earth. So, sino yung great city? Yung woman, yung harlot. Yun yung Babylon, na ang Babylon ay ang mundo. Ang mundo comprises different nations, different tongues, different types of people with different languages. Na hindi naman talaga concern ang beast sa woman or sa harlot, kundi ginagamit lang niya ang woman or ang harlot to fulfill his demonic desire, which is to plunder, to destroy, because kinokontrol siya ng dragon, demonic possession. Hindi siya naniniwala kay Almighty Father. Hindi ko alam kung naiintindihan ninyo yung sinasabi ko. Hindi ko alam kung maniniwala kayo. Kung naiintindihan man ninyo, hindi ko alam kung maniniwala kayo. At bakit hindi kayo maniniwala? For God has put it into their hearts to fulfill His purpose, to be of one mind, and to give their kingdom to the beast, until the words of God are fulfilled. Kaya hindi kayo maniniwala dahil dito sa verse 17. Nasa prophecy. Nandito sa book of Revelation. Nakalagay dito sa Romans chapter 1 verse 28. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a debased mind to do those things which are not fitting. Ayaw nila kay Almighty Father. Ayaw na ilagay sa kanilang pag-iisip, sa kanilang kaalaman si Almighty Father. Kaya anong ginagawa ni Almighty Father? Binigay na sila sa debased mind. God gave them over to the debased mind to do those things which are not fitting, para gawin sa kanila ang mga bagay na hindi tama. Ibinigay na sila sa kagustuhan nila, hinayaan na sila, because ang tao may free will. Ayoko lang dalhin tungkol sa society ang Word of God, kasi nagpo-focus tayo sa salita ng Diyos. Pero kung dadalhin natin sa society to,
hindi rin kayo maniniwala. Kung sa salita ng Diyos, hindi ka naniniwala eh. Tapos dadalhin natin sa society, sa pangyayari or mga mangyayari, hindi rin kayo maniniwala. Dahil nakalagay dito, for God has put it in their hearts to fulfill His purpose, to be of one mind, and to give their kingdom to the beast until the words of God are fulfilled. So, binibigyan tayo ng warning ni Almighty Father kung ano ang mangyayari. Pero, magiging matigas pa rin ang ulo ng mga tao at hindi pa rin makikinig. Ipagpapatuloy ang kanilang mga kasamaan, ang paggawa ng mga karumal-dumal sa paningin ni Almighty Father. At ang gagawin ni Almighty Father, ibibigay sila sa kanilang gusto. As followers of Christ, tayo, kung totoong followers of Christ tayo, maiintindihan natin kung ano ang gustong sabihin sa atin ni Almighty Father dito sa Book of Revelation. Maintindihan mo itong Book of Revelation kung ang name mo ay nakasulat sa Book of Life. Sabi mo, so ako, hindi ba ako, baka sabi mo, hindi ko naiintindihan, so ako ba ako, hindi nakasulat ang name ko sa Book of Life kasi hindi ko naiintindihan ang Book of Revelation. Anong sagot mo? At kung naiintindihan natin ang Book of Revelation, anong sabi ni Almighty Father? Gagawin natin yung tama, no? Kasi warning niya sa atin to eh. Letter niya sa atin to. Love letter sa atin to ng tatay natin. Mahal niya tayo. Ayaw niya tayo mawala kahit isa man sa atin. Kaya may warning si Almighty Father. Tsaka si Jesus Christ. Nung nagkaroon ng Great Reset, nung si Noah, nung nagkaroon na ng baha, maraming mga tao ang namatay noon. Ang natira lang si Noah, yung asawa niya, at yung ang tatlong anak niya, tsaka yung asawa ng mga anak niya. Nalungkot si Almighty Father. Sabi niya, hindi na niya sisirain ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Kaya nga tayo may rainbow na ginawa namang corrupt ng ibang mga group of people na gustong i-twist or i-pervert ang mind ng tao na maraming gender ang mga tao. Gawa ni Satan yon. Tanggapin man ninyo o hindi, gawa ni Satan yon. Na pinervert niya yung mind ng tao na yung symbol ni Almighty Father ng kanyang love, ginawang perversion, ginawang symbol for perversion. That's the work of the devil. Hindi natigil ang mga tao sa kakagawa ng kasalanan. Yung mga apo ni Noah, yung mga apo, lahat na dire-diretso na. Except si Jesus. Pero alam naman natin na si Jesus fertilized egg na siya at wala siyang kasalanan.
Kailangan lang niyang maging tao to experience yung mga bagay na na-experience natin. Kaya pinababa siya dito ni Almighty Father sa lupa. Para sabihin sa atin, ito ang anak ko, ito ang kanyang gagawin. Pag may mga trials na ganito, na may mga api sa inyo, ganito ang gagawin ninyo. Pinapakita ni Jesus. Pag may mga api sa inyo, anong gagawin ninyo? Mamahalin pa rin natin yung tao. Pag pinatay ka nung tao na yun, ang gagawin mo, sinasaktan ka na, physically, emotionally, psychologically, ano gagawin mo? Mamahalin mo pa rin ang tao. Ganyan ang ginawa ni Jesus Christ. Para masabi tayong anak ng Diyos. Sasabihin niyo, hindi, unfair naman yun. It's unfair. Sabihin nyo. Walang fairness dito sa mundo talaga. Ang fair lang, si Almighty Father, tsaka si Jesus. Wala nang iba. Life is really not fair. Hindi tayo makakakuha dito ng hustisya sa mundo. Ang magbibigay sa atin ng hustisya si Almighty Father. Ang makasama sila, si Almighty Father at si Jesus Christ. Malaking hustisya na yun sa atin. Malaking kayamanan na yun sa atin na makasama si Jesus Christ at si Almighty Father. Yun ang hangarin natin, ang i-aspire natin. Sabihin, hindi, nandito pa ako sa lupa, kailangan marami pa akong mga, may pamilya pa akong bubuhayin. Habang binubuhay mo ang pamilya mo, maging example tayo sa mga tao na tayo ay anak ng Diyos. Dahil hindi niya tayo pababayaan. Kailangan makabalik tayo sa Kanya. Thank you, and God loves us all so much.